Magandang araw po sa inyo, Sir Chris, at ganoon din sa mga taga-subaybay ng channel nyo. Gusto ko lang po sana ibahagi ang kwentong nakakakilabot na naranasan namin sa isang bahay na aming inupahan ito lamang pong bagong pumasok ang 2024. Nga po pala, tawagin nyo na lang po akong Beth. 24. Kasalukuyang naninirahan kasamang aking nanay at pamangkin dahil sila ang nag-aalaga sa anak ko. Kailangan ko po kasing magtrabaho. Uunahan ko na po kayo, Sir Chris, at ang mga taga-subaybay nyo. Ako po yung taong hindi naman matatakutin. Pero dahil palagi akong wala sa bahay dahil nasa trabaho, kadalasan po ay panggabi ang schedule ko. Yung nanay at pamangkin ko lang ang natitira sa bahay, kasama yung anak kong ilang buwan pa lamang noon. Kadalasang sila ang nakakaranas ng nakakatakot sa bahay na yon. Kung ilalarawan mo yung bahay, dalawang palapag po yun. Medyo may kalumaan na, pero may kalakihan naman po yun. Nung lumipat naman po kami sa bahay na yun, wala naman po kaming naramdamang kakaiba. Pero hindi pa kami tumatagal ng 1 linggo. Doon daw po naranasan ng nanay ko ang mga kababalaghan. Nga po pala, dahil po sa may edad na ang nanay ko, at sinabihan ko na din para safe, wag na sila sa taas matulog. Kaya ang ginagawa nila, sa ibaba na lang sila natutulog sa may sala. Naglalatag lang sila ng foam. Sa may malapit sa hagdan sila pumipwesto, kaya kitang-kita nila kung may bababa man or aakyat sa hagdan patungo sa second floor. Noong minsang panggabi po ang schedule ko sa trabaho, ang kwento ng nanay ko, nagising daw siya ng mga bandang 2:00 ng madaling araw sa ingay sa second floor, na parang may naglalakad dito na pakya ang suot. Kaya kinig na kinig daw niya ang bawat hakbang nito. Ang mas nakakatakot pa daw, rinig daw niya yung hakbang ay nasa tapat lang nung tinutulugan nila at patungo iyon sa tapat na hagdan na pababa sa kanila. Siyempre natakot daw siya ng mga oras na yon dahil sigurado daw siya na sila lang ng pamangkin ko ang nandun sa bahay na yon. Hindi naman pusa lang yun dahil sa bigat ng mga hakbang nito. Hindi daw tumigil yung mga yabag sa second floor. Pabalik-balik daw ito na parang may hinahanap. Tapos titigil pag nasa may tapat na ng hagdanan. Kaya ang ginawa daw ng nanay ko, nagdasal na lang daw siya ng paulit-ulit hanggang mawala yung mga yabag. Sir Chris, hindi lang kami sa gabi nakaranas ng mga paramdam na yon. May mga pagkakataon naman sa umaga na tirik ang araw na parang nakakakita sa peripheral vision daw ng nanay ko na may umaakyat sa hagdan na lalaki na nakaitim na damit. Pero sa totoo lang po, wala po kaming kasamang lalaki sa bahay nun. Minsan lang naman bumibisita yung mga kuya ko. Sir Chris, naranasan ko din po one time yung sinasabi ng nanay ko. Pero sa peripheral vision ko po, may tao namang nakaitim na nakatayo sa pinakamataas na baitang ng hagdan. Pero pag tiningnan ko naman po ng diretso, naglalaho po iyon. Mag-iisang buwan na po kami sa bahay na yon, Sir Chris. Medyo may mga kakilala ng kapitbahay, kaya nakwento namin yung mga nararanasan namin doon. Doon namin nalaman na pang ilang nangungupahan na pala kami na nakaranas na mga ganong bagay sa bahay na yon. Mabuti pa nga daw kami kasi tumagal pa kami ng ilang linggo. Yung iba daw, more than 1 week pa lang umaalis na dahil hindi kinakaya yung mga pagpaparamdam sa nasabing bahay na yon. Yung iba daw na may kasamang bata ay nagkakasakit na dahil kahit ang mga ito ay pinaparamdaman at pinakikitaan din. Doon din namin nalaman na ang bahay daw na yun ay hindi naman talaga dapat pinauupahan dahil tutol daw ang mga magulang ng kasalukuyang may-ari ng bahay na yon. Pinaupahan lang daw dahil sayang naman daw na walang tumitira. Yung may-ari daw ng bahay na yon ay may bahay na sa Metro Manila
At dahil nandun na din ang trabaho at mga ito, hindi na halos nakakabisita ang mga ito. May caretaker lang ang mga ito na sila ang kumokolekta ng mga upa buwan-buwan. Posible daw na ang nagpaparamdam sa bahay na yun ay ang mga magulang ng bagong may-ari. Ginagawa ng mga ito ang pagpaparamdam bilang pagtutol sa ginawa ng kanilang anak. Hindi na din kami nagtagal sa bahay na yun, Sir Chris. Ginamit lang namin ang 1 month advance namin para maghanap ng bagong malilipatan. Siyempre, sino ba naman ang tatagal sa bahay na ganon? Tsaka iniisip ko din ng nanay ko kasi siya halos ang nakakaranas ng mga kababalagan na yon. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Sir Chris. More power po sa inyong channel at welcome back po. Kasi medyo matagal-tagal din po kayong napahinga sa pagkukwento ng mga nakakatakot. Yun lamang po at sana po ay magsunod-sunod na ang pag-upload nyo ng mga nakakatakot na kwento. Tawagin nyo na lang po akong Mercy, tubong Bicol at kasalukuyang naninirahan dito sa Caloocan. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari nung ipinagbubuntis ko ang panganay kong anak. 8 months pregnant na po ako noon at nasa part na po ako ng tinatawag nilang nesting. Kaya lahat ng kailangan ng baby ko ay inihahanda na po namin. Sa hindi ko po maipaliwanag na dahilan, sa mga buwan na yan, nahihirapan po akong matulog sa gabi. Sa umaga naman po ay pasulput-sulput ang tulog ko. Nag-aalala na nga po ang mister ko dahil baka daw makasama sa magiging anak namin. Pero kahit anong pilit ko pong matulog sa tamang oras, nahihirapan po talaga ako, Sir Chris. Nagsimula po ang ganyang pakiramdam ko nang minsang bumili ako ng taho. Nung oras po kasi ngayon, parang nag-crave po talaga ako sa taho. Para talaga akong bumalik sa paglilihi kahit 8 months na ang tiyan ko. Kaya nung minsang may narinig akong sumisigaw ng taho sa labas at tiyempo naman, kahit malaki na ang tiyan ko, hinabol ko talaga si kuya para bumili ng taho. Pagtataka lang na nung nasa harap na ako ni kuya, nakailang tanong na ako ng, "Kuya, magkano po yung sa malaking baso?" Mga 4 na beses ko pong inulit ang tanong na yon. Hindi siya sumasagot. Tapos napansin ko pa na nakatitig lang siya sa tiyan ko na parang nakakita ng isang kaaya-ayang tanawin. Kaya ang ginawa ko, tumalikod na lang ako at lumayo na kay kuya. Medyo creepy na kasi. Pero itong si kuya, makulit. Hinabol pa talaga ako para iabot yung taho. Tinanggap ko naman po yun. Tapos inabot ko po yung bayad. Pero syempre, medyo nakaramdam na ako ng takot at kunting inis. Hindi ko kinain yung taho. At nung makapasok na ako sa bahay namin, inilagay ko yun sa may ref. Kasi sa isip ko, siguro pag nawala yung inis ko at takot ko kay kuya, ay dun ko ito kakainin. At sumapit na nga po yung gabi. Hindi na naman po ako makatulog. Kaya ang ginawa ko, lahat ng mga baby clothes na nakatago ng matagal sa cabinet, inilabas ko at nilabhan ko. Since hindi naman po ito ganong madumi at maliit lang, napagdesisyonan ko na lang po sa lababo na lang po ito kusutin ng mano-mano. Sa lababo po namin, Sir Chris, ay may maliit na bintana. Yung binubuksan pag nagluluto para hindi magstay yung amoy sa loob ng bahay. Lalo pat malakas ang amoy ng niluluto. Habang naglalaba ako, medyo binuksan ko ng kunti yung bintana para naman may pumasok na hangin mula sa labas. Mga bandang maghahating gabi na po yun, Sir Chris, nang makaamoy ako ng masangsang na amoy. Amoy ng barakong kambing at may naghahalong panis na langis ng nyog. Sa sobrang lakas po ng amoy, naduduwal na po ako. Wala naman sa isip ko na mga oras na yun na baka sa labas ng bintana nagmumula yung amoy. Ang akala ko po nun,
Baka yung mga lumang mantika na pinagprituhan lang yung naamoy ko. Natapon lang iyon. Kaya chinek ko isa-isa yung mga buting nandun. Wala naman akong nakitang natapon. Pero ito na po, Sir Chris. Alam niyo yung pakiramdam na para kang nag-ice bucket challenge. Dahil sa sobrang lamig na naramdaman ko ng mga oras na yon. Dahil nung mapagawi po yung tingin ko sa awang ng maliit na bintana, ay may nakita akong paris ng mapulang mata na nakasilip doon. Parang ipinako ang mga pako sa sahig dahil hindi po ako makakilo sa sobrang takot. Napasigaw na po ako ng malakas nang makita ko pong may humahawak na maitim na kamay na parang humawak sa grasa. Ang akmang papasok at aabutin ako sa maliit na bintana na yon. Napabalikwas po ng bangon ng asawa ko sa sobrang lakas ng sigaw ko. Tapos nagmadali itong lumapit sa akin. Hindi pa niya ako makausap nung una dahil sa takot na takot ako. Ang tanging nagawa ko lang daw noong mga oras na yon ay ituro yung bintana kung saan ko nakita yung paris ng mapupulang mata. Nagmadali namang kinuha ng asawa ko yung tubo na nakahanda malapit sa pintuan namin at saka yung flashlight nito. Pumunta siya mismo sa likod ng bahay namin sa tapat ng bintana kung saan ko nakita yung nilalang. Pero wala na siyang nakita doon na kahit ano. Kinaumagahan, bali-balita sa lugar namin yung nangyari sa akin. Madami nagsasabi dahil sa buntis nga ako, posibleng napangamuyan ako ng aswang. Kaya ilang araw ko daw naranasan yung init na pakiramdam at hirap na hirap matulog sa gabi. Dahil ganun daw ang pakiramdam ng napapangamuyan ng aswang. Dahil sa takot ko na maulit ang nangyari, napagdesisyonan naming mag-asawa na sa bahay na lang ng mga biyenan ko kami makituloy habang hindi pa ako nakakapanganak. Mahirap na, baka balikan pa ako ng nilalang na yon. Nga pala Sir Chris, nung may masmasa na ako nung gabing iyon, bigla akong naalala yung magtataho na binilhan ko. Kaya chinek ko yung taho na binigay nito na inilagay ko sa ref. Pagtingin ko po sa taho, kulay itim na ito at napakalansa ng amoy. Ang sabi pa ng matandang kapitbahay namin nun, na buti na lang daw ay hindi ko kinain yung taho dahil malakas daw ang kutob niya na hindi tao yung magtataho, kundi isang aswang. At yung taho na ibinigay sa akin ay parang pinakapangmarka niya na sa kanya na yung dinadala ko. Ganon daw kasi mga aswang, para mga aso daw ang mga ito, territorial. Bawal daw pumunta ang ibang aswang pag namarkahan na daw nito ang isang pagkain. Ngayon po ay 12 anyos na yung panganay ko at matagal na ding wala kami sa inupahang bahay namin na yon. Sa totoo lang po Sir Chris, hindi pa rin ako makapaniwala na totoo pala ang mga ganong nilalang. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking sulat Sir Chris. More power po sa inyong channel. Mercy. Magandang araw po Sir Chris. Tawagin niyo na lang po akong Joven. Gusto ko lang po sana ibahagi na nakakatakot na karanasan ko sa sleeping quarter sa isang kilalang call center sa Taguig. Nagpalit po kasi ako ng schedule ko noon. Nung una kasi panghapon ang schedule ko, 3 p.m. to 12 midnight. Tapos naging 5 a.m. to 2 p.m. Dahil nag-a-adjust pa lang ang body clock ko, mahirap ang biyahe sa alanganing oras na yon. Inagahan kong pasok ko dahil ang plano ko noon, doon na lang ako matutulog sa sleeping quarter. Pero mali ang naging desisyon ko Sir Chris. Dahil doon ko mararanasan ang kababalaghan na hindi ko po makakalimutan. Dumating po ako sa office mga bandang 8:00 ng gabi. Nakipagkwentuhan sa mga kakilala at dahil nasa loob ng mall yung call center na pinapasukan ko, gumala-gala muna ako doon. Nang magsara na po yung mall, ay sa pantry na po ako tumambay.
Mga bandang maghahating gabi na po nun, medyo nakaramdam na ako ng antok. Since 5 a.m. pa naman ang shift ko, naisip ko na matulog muna sa sleeping quarter. After ko mag-sign in sa may pintuan at mag-iwan ng company ID ko, agad akong pumasok doon. Mga double deck palang higaan doon. Sa parting ibaba ako pumesto. Madilim ang buong kwarto. Tahimik. Kaya konting ingay lang ang gawin mo doon. Talagang makakaistorbo ka ng mga natutulog. Bago ako dalawin ng antok, siniguro kong makapag-alarm. 30 minutes bago yung shift ko. Sa tansya ko ay wala pang 15 minutes ay naramdaman kong may parang umupo sa tabi ko dahil medyo lumubog yung higaan. Siyempre nilingon ko ito. Pero sa laking gulat ko na biglang lumiwanag ang paligid. Pero yung view ko ay view pa rin na nakahiga pa rin ako sa double deck. Dumagdag pa sa pagkagulat ko ay ang daming naglalakad na tao na parang hindi ito sleeping quarter at naging parang palengke sa dami ng naglalakad dito. May mga matatanda at bata. Pero ang umagaw ng pansin ko ay ang isang lalaking nakabarong na nakatayo lang sa tapat ng double deck na hinihigaan ko. Nakatingin lang ito sa akin na walang emosyon. Maputla ang balat at ang mata nito ay wala kang mababanaag na kahit anong itim. Nakaharap lang ito sa direksyon ko nang walang kaimo-emosyon. Pinilit kong igalaw ang aking katawan pero para akong ipinako sa hinihigaan ko. Nakita kong parang unti-unting lumalapit sa akin yung lalaking nakatayo sa di kalayuan sa akin. Pero ang ipinagtataka ko, nakita kong palapit ito sa akin nang hindi humahakbang. Para ba itong nakalutang sa hangin? Abot-abot ang kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Dahil ilang metro na lang ang layo sa akin nung lalaking nakabarong. Minabuti kong pumikit at magdasal para makaalis na ako sa nakakatakot na sitwasyon na iyon. Pero habang nakapikit at umuusal ng dasal, naramdaman ko na naman ang paglubog ng kama sa tabi ko. Dahil sa nangyari, napabilis ang pag-usal ko ng dasal. Pero ang ikinabigla ko ay may lalaking sumasabay sa dasal ko ng pabulong. Narinig ko dahil sa parang nasa tabi lang ng tenga ko ang bibig nito. Takot na ako ng mga oras na yon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaw ko na ding idilat ang mga mata ko dahil alam kong nasa tabi ko na yung lalaki. Ramdam ko na ang hininga nito na sobrang lamig. Nagulat na lang ako nang biglang may yumugyug sa akin ng napakalakas. Si TL pala yun. Kanina pa daw niya akong hinahanap kasi late na ako sa shift ko. Bigla namang bumalik sa normal. Madilim na ulit ang paligid. Napasarap daw ang tulog ko. Napansin kong nahigaan ko pala yung cellphone ko kaya hindi ko narinig yung alarm ko. Hindi ko alam kung panaginip lang yung nangyari sa akin dahil sobrang linaw ng lahat. At dahil sa pangyayari pong iyon, Sir Chris, hindi na ulit ako natulog sa sleeping quarter. Ayaw ko nang maulit yung nakakatakot na karanasan na yun, maging panaginip man yun o totoong nangyari. Maaga pa rin po akong pumapasok pero ang ginagawa ko na lang, tumatambay na lang ako sa pantry. Doon na lang ako umiidlip at nagpapalipas ng oras.